Searching for husband. Sa paghahanap ni Narlene ng lalaking mapapangasawa, nagtagpo ang landas nila ni Brick sa bar na pagmamay-ari ng binata. Nang malasing siya, agad siyang dinala ng binata sa private suite nito sa bar. At nang magising, ganun na lang ang kanyang pagkagulat nang katabi na niya ito sa kama na walang saplot. Grace, bakit ba tayo nandito? Umuwi na lang tayo at saka sobrang ingay naman dito. Ayoko sa ganitong lugar. Reklamo ni Narlene sa kaibigan nang isinama siya sa isang bar. Ang akala niya ay kung saan lang sila pupunta. Ngunit ang mapagtanto na sa isang bar pala siya dadalhin ng kaibigan, hindi na sana siya sumama pa dito. Anong gusto mo? Marip ng mga adik sa kalsada o dito ka na lang maghahanap ng mapapangasawa mo? Mag-isip ka nga. Dito sa bar, mga mayayaman ng boylet dito. Kaya kung ako sa'yo, imbes na kalye maghanap ng lalaki, dito na lang ako sa bar maghahanap. Hindi ka magsisisi kapag gwapo at mayaman ang nabingwit mo dito. Mahabang saad nito sa kanya. Hinila siya dito sa bakanting mesa at pagkaupo nila, ay agad itong tinawag ang isang lalaking sa hinula nila ay isang crew sa bar na yon. Agad naman lumapit ang lalaki. At ngumiti muna ito sa kanila bago sila tinanong kung ano ang kanilang order. See, kahit crew may sinabi sa itsura. Paano pa kaya kung ibang lalaking makilala mo? Kuya, single ka ba? Tanong nito sa crew na tinawag nila kanina. Agad naman niyang siniko ang kaibigan para tumigil na ito. Nakakahiya naman kasi kung makikipagchismisan pa ito sa crew. Yeah, 3 years ago na. Nakangiting saad naman ng crew sa kausap pero sa kanya ito nakatingin. Medyo nailang pa siya sa pagkakatitig nito sa kanyang dibdib dahil medyo mababa ang suot niyang blouse sa may bandang dibdib. Kaya naman kitang-kitang kanyang malulusog na dibdib. Tamang-tama, itong kaibigan ko kasi naghahanap ng mapapangasawa. Takot at tumandang dalaga, malapit na kasing mawala sa kalendaryo ang lola mo, kaya naghahanap na siyang lalaki na magbubuntis sa kanya. Baka available ka, buntisin mo na tong kaibigan ko. By the way, anong pangalan mo? Huwag kang mag-alala, virgin pa to. Gustong tumakbo ni Narlene dahil sa mga pinagsasasabi nito sa crew na hanggang ngayon ay hindi pa rin mapuknat ang pagkakatitig nito sa kanya. Napansin niyang may dimple pala nito kaya mas lalo itong gumawa po sa kanyang paningin. Ano ba Grace, nakakahiya ka? Kuya, wag ka pong maniwala sa sinabi ng kaibigan ko. Sinungaling lang po talaga ito at mahilig gumawa ng kwento. Nakangiting sabi niya sa crew. Paano kung gustong maniwala? Nakangiti pa ring sabi nito. Bigyan mo na lang kami ng Jack Daniel. Salamat. Nasabi na lang niya sa lalaking kausap. Yun lang ba? Order ka ba? Sagot ko na. Anang crew sa kanya. Naku, okay na yun. Salamat na lang sa alok mo. Agad naman tumalikod ang lalaki at habang papalayo na ito, hinubad nito ang apron na suot at may nilapitan nitong lalaki at itinuro sila dito. Nakita niyang tumango naman ang kausap nito. Pumasok sa silid yung crew na kumuha ng order nila. Ilan sandali pa ay nagiinom na sila ng kaibigan niya. Halos hindi mawaglit ang ngiti ni Bricks dahil sa dalawang customer na babae. Pero ang mas nakaagaw ng pansin niya ay yung babaeng naghahanap daw ng mapapangasawa. Mas lalo siya nagulat sa nalaman nang malaman niyang virgin pa ito. Mas lalo nag-iinteres siya sa babaeng yon. Kanina nang iwan niya magkaibigan. Inutusan niya ang kanyang tauhan na bigyan ng maiinom ang mga ito. Hindi na siya nagdala ng alak para sa dalawang dalaga dahil sabi ng tauhan niya ay kanina pa raw may tumatawag sa kanyang cellphone. Nang makita niya ang kanyang cellphone para alamin kung sinong tumawag, si Mariz lang pala. Anak ng kaibigan ng kanyang ina. Alam niyang interesado ito sa kanya ngunit wala naman siyang interes sa babae. Simula pa lang sinabi na niya sa kanyang ina na hindi niya gusto si Mariz. Naiintindihan naman siya ng kanyang ina at ang sabi pa nito sa kanya, hindi naman daw siya nito pipilitin sa babaeng ayaw niya. Kaya malaya siya kung sino ang babaeng pakakasalan niya. Why don't you answer my calls, Brick? Saad ni Marie sa sarili. Maghahating gabi na pero hindi pa rin umuwi ang binata. Pumunta kasi siya sa bahay ng mga ito, tanging ang ginang lamang ang kanyang nakita doon. Hindi naman sinabi nito kung saan ang anak. Sinubukan na rin niyang tumawag sa bar na pagmamay-ari ng binata, ngunit wala din daw doon ng lalaki. Kaya napagpasyahan na lamang niyang umuwi na. Nagingit-ngit ang kalooban niya nang hindi man lang nakita ang binata. Huwag ko lang malaman na may ibang babae ka, Bricks.
dahil hindi ako magdadalawang isip na alisin ang anay sa pagitan nating dalawa. Anya sa kanyang isipan. Grace, umuwi na tayo, masyadong marami nang naiinom mo. Awat niya sa kaibigan. Hindi ako lasing. Sagot naman agad ni Grace sa kanya. Ipinagkibit-balikat na lamang niyang naging tugon sa kanya ni Grace. Ilang minuto ang namagitan. Nakaramdam siya ng tawag ng kalikasan. Kaya agad siya nagpaalam sa kaibigan na magsi-CR lang siya. Nakayuko ito dahil sa sobrang kalasingan. Ganun talaga ang kanyang kaibigan kapag nagiinom. Kulang na lang pati, butil ng alak ay lunukin ito. Tumayo siya, ngunit nakaramdam siya ng pagkahilo kaya pinakiramdaman muna niya ang sarili bago dumiretso sa CR ng mga babae. Lingid sa kaalaman ni Narlin ay kanina pa sa kanyang may nagmamasid. Nang makita ni Briggs na tumayo ang dalagang pinakatitigan niya, palihim siyang sumunod dito dahil parang may tama na ito ng alak. Sinundan niya ito hanggang sa makapasok sa CR ang dalaga. Naghintay na lamang siya doon sa labas. Magkakalahating oras na siyang nakatayo sa labas ng ladies' room ay hindi pa rin lumalabas ang dalaga. Kaya napagpasyahan na lamang niyang pumasok sa loob. Buti na lamang ay walang ibang tao doon. Unang pinto ang sinilip niya pero wala. Pangalawang pinto, wala rin. Pantatlong pinto, hindi niya pa rin makita ang dalaga. Sa pang-apat na pinto niya ito nakita nakaupo sa toilet at nakayukong tinawag niya ito pero hindi sumagot. Dahan-dahan siya lumapit dito para alamin kung gising ba o nakatulog na ito. Buti na lamang ay hindi ito nakaupong bumabawa sa tubig ng kalikasan. Nang mapagtantong tulog na nga ito, agad niyang binuhat ang dalaga at nilabas ito sa banyo para doon sa silid niya ito patulugin. Nang nasa suite na sila, ay agad niyang ibinaba ito sa kama. Narinig niya ang ungol nito. Halos siningal siya sa pagbuhat dito dahil may kabigatan din pala ang babae. Lumabas muna siya saglit para hanapin ang kasama nito kanina. Ngunit hindi na niya ito nakita pa. Nakisuyo siya sa tauhan niya na ipaghanda siya ng maligamgam na tubig at face towel. Bago siya pumasok sa loob ng suite na naroon sa bar, pinasadya niya talaga ang silid na yon dahil para kapag tinamad siyang umuwi, ay doon na lang siya matutulog. Kumpleto na rin ang naturang silid. Ilang sandali pa, may kumatok at agad niyang binuksan yon. Nabungaran niya yung isang crew na inutusan niya. Dala-dala ang pinag-uutos niya at agad niyang kinuha yon. Inilapag niya sa bedside table ang plangganitang maliit para mapunasan ng dalaga. Namumuo ang pawis sa kanyang noo nang punasan niya ito sa mukha pababa sa may dibdib nito. Umungol ang babae. Kapag kuwan ay biglang nagmulat ito ng mga mata at ngumiti sa kanya. Ngumiti rin siya dito. Ang hindi niya inaasahan ay ang paghawak nito sa batok niya at sinilis siya ng halik. Napamulagat pa siya dahil sa kabiglaan. Ngunit ang sipsipin ng dalagang ibaba niyang labi ay gumanti na siya ng halik dito. Hanggang sa uminit ang mga halik na yon at nangyari ang hindi dapat mangyari. Halos hingal na hingal siya nang bumagsak sa tabi ng dalaga. Napangiti siya dahil nakatulog agad ito sa sobrang pagod. Tamang ang sinabi ng kaibigan nito, birhen pa ang dalaga at kakatuwang siya ang lalaking una sa buhay ng dalaga. Isang halik ang iginawad niya rito bago siya natulog sa tabi nito na nakayakap. Pagmulat ng mga mata ni Narlin ay iniikot niya ang paningin sa buong silid. Napagtanto niyang hindi niya yun silid kaya bigla siya napabangon. Napahawak pa siya sa kanyang ulo dahil biglang kumirot yon. Babangon sana siya nang biglang matigilan. Bakit masakit ang kanyang maselang bahagi ng kanyang katawan? Napagtanto niyang hindi pala siya nag-iisa kundi may kasama siya. Natutop niya ang bibig dahil lalaki ang katabi niya sa magdamag. May namumuong luha sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung ano ang nangyari. Pero sigurado siyang may namagitan sa kanila ng lalaking yon. Napahikbi na siya. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Paano kung mabuntis siya? Ano ang gagawin niya? Oo, at naghahanap siya ng mapapangasawa pero hindi pa siya handa sa ganitong bagay. Naalimpungatan si Briggs dahil may umiiyak sa silid niyang yon. Pagmulat ng kanyang mga mata, nakaupo ng dalagang katabi sa kama at umiiyak ito. Kaya napabangon din siya bigla para aluin ito. Hindi niya alam kung bakit ganon ang panlulumo niya na makitang umiiyak ang dalaga. Kahit hilam sa luha ang mga mata nito, maganda pa rin itong tignan. Nabaling ang tingin niya sa may bandang dibdib nito.
May marka yon dahil sa ginawa niya kagabi dito. Lihim siya napangiti. Don't cry. I will marry you. Napatigil sa pag-iyak ang dalaga at napabaling ito sa binata. Sobrang gulat na gulat ang itsura nito. Dahil ito yung cruise sa bar na pinuntahan nila ni Grace. Teka, asan nga pala si Grace? Bakit itong lalaking ito ang kasama niya ngayon? Ikaw! Singhal niya rito. Pinaghahampas niya ito sa dibdib. Hindi naman umilag ang lalaki, bagkus ay hinayaan lang siya sa gusto niyang gawin. Nang mapagod, tumigil siya at umiyak ulit. Ang sama-sama mo. Ipapakulong kita. Rapist ka. Isusumbong kita sa amo mo para matanggal ka sa trabaho mo. Hindi umimik ang lalaki. Bagkus, bumuntong hininga lang ito. Sumiksik siya sa gilid ng kama at saka niyakap ang kanyang mga tuhod habang umiiyak. Anong mukha ang ihaharap niya sa kanyang kaibigan kapag nalaman nitong meron siyang naka one night stand? Lumapit sa kanya ang binata. Akmang hahawakan siya nito pero tinabig niyang kamay ng lalaki. Narinig niyang bumuntong hininga ulit ito kapag kuwan ay nagsalita ito. Ako ang may-ari ng bar. Hindi na ako nakapagpakilala sa inyo kagabi dahil masyadong maingay ang kasama mo. Ako nga pala si Briggs Esteban. Ikaw, anong pangalan mo? Handa ako namang panagutan na nangyari sa atin kung papayag ka. Pero kung gusto mo akong kasuhan, okay lang. Tatanggapin ko kahit ikaw ang unang humalik sa akin. Napatitig siya sa mukha ng binata. Anong sinasabi nitong siya raw ang unang humalik dito? Wala siyang natatandaan. Hindi niya nga maaalala kung paano siya nakarating sa silid na yon. Babalik ta rin pa siya ng lalaking ito para ano? Para makatakas sa ginawa nito sa kanya? Hindi siya papayag. Kakasuhan niya pa rin ito kahit magkamatayan pa silang dalawa. Sinungaling ka. Bakit naman kita hahalikan? Hindi nga kita kilala. Kaya nga po nagpapakilala ako para makilala mo ko. Ako si Briggs Esteban, ang may-ari ng bar na iniuman niyo na kasama mo. At napagkamalan niyo pa akong isang crew. Sa gwapong unto. Hirit pa sa huling litan niyang binitawan nito. Akmang tatayo sanay siya na mapagtantong nakahubad nga pala siya. At paniguradong pati ang lalaking ito ay ganun din. Hindi ko magagawang binibintang mo sa akin dahil hindi ako ang babaeng nagdadam sa lalaki. Hindi ako pokpok. Singhal niya dito at naiiyak na naman. Hey, I didn't say anything like that. Your eyes are already swollen. Stop crying. Ipapakulong kita. Saad niya rito kahit umiiyak na parang bata. Oo na. Ipakulong mo na ako kung gusto mo. Saan ka ba nakatira at ihatid na kita? Baka hinahanap ka na ng parents mo. Sasabihin ko sa kanila na ginahasa kita. Mas lalong umaungaw si Narlin dahil sa huling salitang binigkas ng binata. Bakit pa kasi siya sumama kay Grace? Kung alam lang niyang ganito ang mangyayari, di sana hindi na siya sumama sa kaibigan niyang yon. Tumayo ang binata kahit nakahubot-hubad ito at dumiretso ito sa banyo. Pagpasok ni Briggs sa banyo, agad niyang binuksan ng shower at itinapat ang katawan sa bumubuhos na tubig. Napapikit pa siya, hindi dahil sa lamig, kundi dahil sa babaeng umiiyak sa kanyang silid. Napakaamo na mukha nito. Maganda at kahit umiiyak ito, ang ganda pa ring tignan. Naiinis siya sa kanyang sarili. Dapat kinontrol niya ang sarili ng gabing yon. Di sana, hindi sa kanya galit ang dalaga. Pero gagawin niyan lahat, pumayag lang ito sa gusto niyang mangyari. Ito nang gustong maging asawa. Unang kita niya pa lang sa dalaga kagabi. May iba na siyang naramdaman. Panay sulyap si Briggs sa dalaga na hanggang ngayon ay umiiyak pa din. Nagpresenta na siya na ihahatid niya ito. Buti na lamang at pumayag ang dalaga. At para malaman na rin kung saan ito nakatira, ilan sandaling katahimikan, nagsalita ang dalaga. Diyan na lang sa tabi. Agad naman siyang napahinto. Hindi na naghintay ang dalaga na pagbuksan niya ito ng pinto. Bagkus ay dali-dali pa itong bumaba. Ni hindi man lang ito nagpasalamat sa kanya. Nakita niyang pumasok ito sa may kaliitang gate. Napapailing na lamang siya. Agad niyang pinasibad ang sasakyan at nagtungo sa bahay ng kanyang mga magulang. Nang makapasok si Narlin sa bahay na inuupahan, agad niyang nilak ang pinto. Hanggang ngayon, hindi pa rin siya makapaniwala na may nakakuha na ng kanyang bataan. Nagbabadya na naman ang mga luha sa kanyang mga mata. Paano na siya ngayon? Simula kanina habang nagbabiyahe sila, dinadalangan niya na sana ay walang batang mabuo sa kanyang sinapupunan.
hindi pa siya handa. Bakit naman kasi agad-agad binigay ni Lord sa kanya ang hinahanap niya? Tuloy hindi siya makaisip ng matino kung ano ang gagawin. Napaupo na lamang siya sa sala. Inilibot ang buong paningin para kahit sa ganung paraan ay makalimutan ang nangyari sa kanya. Buti naman at dinalaw mo ko. Alam mo bang pumunta ulit dito si Maris, hinahanap ka. Buti hindi kanya pinuntahan sa bar. Sinabihan ko ng mga tauhan ko na kapag tumawag si Maris, sabihin nilang wala ako. Ma'am, pwede bang pakiusapan yung mami ni Maris na huwag siyang habol ng habol sa akin? Nakakaya para tuloy siyang aso buntot ang buntot sa akin. Iinis na sabi niya sa ina. Oo, pagsasabihan ko. Ewan ko ba kay Maris? Ano ba kasi ang pinakain mo't baliw na baliw sa'yo ang batang yon? Ayaw mo ba talaga sa kanya, anak? Mom, how many times do I have to tell you that I don't like her? And even more, I don't like women who chase men. Okay. Sige na. Umupo ka na. Saluhan mo ko sa almusal. Kumusta nga pala negosyo mo? Umupo muna siya at naglagay ng pagkain sa plato bago sinagot ang tanong ng kanyang ina. Okay naman. I mean, mas okay ngayon dahil malaki ang pumasok na pera kumpara sa nakaraang buwan. Nakangiti niyang sabi sa ina. Good. Siya nga pala. Tinawagan ako ng kaibigan kong si Norma. Gusto niyang mag-ballroom kami at kasama lahat ng mga kaibigan namin. Baka gusto mong ipadrive ako. Ma'am, pagod ako. Nandiyan naman si Ma'am Paeng. Doon ka muna magpahatid. Kaya ako pumunta dito. Gusto kong magpahinga man lang. Okay, nagtatampo na talaga ako sa'yo. Siguro hindi mo na ako mahal. Anya ng mami niya sa kanya. Tanging tawa lamang ang itinugon niya. Nang matapos kumain, dumiretso siya sa kanyang kwarto. Naligo at pagkatapos maligo, bumabat para bilhin na ng mga katulong na kapag may naghanap sa kanya, sabihing wala siya. Nang makabalik sa silid, agad siyang sumampas sa kama. Nagising si Narlene nang kumakalaman tiyan niya. Tinignan niyang orasan, mag-aalas 3 na pala ng hapon. Wala siyang almusal at tanghalian. Dahil sa kakaiyak kanina ay nakatulog na pala siya nang hindi niya namamalayan. Bumangon siya tinignan ng ref kung ano ang mailuluto. Sa malas, kahit hotdog man lang ayaw wala niyon. Nakalimutan niya pala mag-grocery dahil mas inuna niya ang pagsama kay Grace. Naaalala na naman tuloy niya ang mga nagganap na nakalipas na gabi. Gusto niyang kalimutan na nangyari ng gabing yon. Ngunit paano niya makakalimutan ng lalaking yon kung lagi ring pumapasok sa isipan niya ang gwapong rapist na yon. Gusto niya sana magsumbong sa pulis at ipahuli ang lalaki. Kaso syempre mayaman yon. Baka siya pambalik ta rin nun. At baka siya pang makulong kaya imbes na magsumbong, kakalimutan na lang niya ang nangyari. Lumabas siya ng bahay at mamamalengke para magluto ng makakain. Hindi rin siya nagtagal, agad siya nakabalik at nagluto ng kakainin. Pritong bangus ang ulam at bumili na lamang siya ng 3 kanin. Kahit 1 kilo pang isaing niya at kainin. Hindi naman siya tumataba. Iyon naman ang pinagmamalaki niya sa kanyang kaibigan. Kaya nga naiinggit sa kanya si Grace dahil kahit ano raw ang kainin niya ay hindi raw lumolobo ang katawan niya. 2 buwan ang makalipas, hindi na muling nagtagpo ang landas sina Narlene at Briggs. Nakalimutan na rin niya nangyari ng gabing yon sa kanila ng lalaki. Nasa trabaho siya. Isang mall sales lady siya doon. Malapit na siyang umuwi kaya niredy na niya ang kanyang gamit. Magkikita kasi sila ngayon ni Grace dahil tumawag ito sa kanya. Ayaw niya sanang sumama dito, ngunit naisip niya baka magtampo ito. Nasa labas na siya ng mall at pupunta na lamang siya sa restaurant na sinabi ng kanyang kaibigan. Hindi naman siya natagalan at nakarating din siya. Pagpasok niya sa restaurant, agad siyang kinawala ni Grace at lumapit din siya dito. Ano ba sa atin? Wala lang, hindi na kasi tayo nakakapag-bonding, na-miss lang kita. Hindi mo ba ako na-miss? Nakangusong sabi ni Grace sa kanya. Lagi akong busy sa trabaho eh. Alam mo naman na manager ko may pagkamasungit, palibhasa, matandang dalaga. Ilang sandali pa, may lumapit sa kanilang isang waiter at nilapag ang pagkain na in-order ni Grace. Tara, kain na tayo. Nag-order na ako ng makakain natin habang nasa biyahe ka. Anito na sumubo na agad. Bakit itong juice pineapple ang in-order mo sa akin? Ayoko niyan, hindi ko type ang lasa niyan. Nakalabing sabi niya sa kaibigan. Napatigil naman sa pagsubo si Grace dahil sa kanyang sinabi. Pakiulit nga na sinabi mo.
Bingi ka ba? Sabi ko ayoko ng pineapple juice. Ayoko niyan. Lagi ako nasusuka kapag ilalapit ko pa lang siya sa bibig ko. Te, baka nagka-amnesia ka yata. Yan ang paborito mong juice tapos ngayon inaayawan mo na? Ano ka buntis? Dahil buntis lang naman ang nagkakaganyan. Pagkasabi ni Grace sa sinabi nito, ipinagpatuloy na nito ang pagkain. Siya naman itong natigilan dahil sa sinabi ng kaibigan. Oo nga't 2 buwan na pala siyang hindi nagkakaroon ng dalaw. Bigla siyang kinabahan at pakiramdam niya ay nawala ng kulay ang kanyang mukha. Hindi pwede. Bawal siya mabuntis at saka 2 buwan nang hindi na sila nagtagpo ng lalaking naka one night stand yan na gabing nang inom sila ng kaibigan niya sa isang bar. Hoy, okay ka lang? Namumutla ka ah. Napalunok siya. Bigla siyang tumayo at nagpaalam sa kaibigan. Itinahilan niyang may importante lang siyang gagawin. Nagmamadali siyang lumabas ng restaurant at naghanap agad ng taxing masasakyan. Bago yon, dumaan muna siya sa isang butika para bumili ng pregnancy test at para masigurong buntis siya o hindi. Nang makauwi ng bahay, agad siyang dumiretso sa banyo at ginamit ang biniling PT. Kabado siya sa magiging resulta ng PT na yun. Dahan-dahan niyang iminulat ang mga mata para lang magulat sa kanyang makikita. 2 pulang linya ang lumabas doon. Nabitawan niya pa yun, hindi makapaniwala sa naging resulta ng ginamit na PT. Agad niyang pinulot yon at nagtungo sa kwarto. Nagpalitan damit at kinuha ang bag sa sala at saka ulit naghanap ng masasakyan papunta sa bar kung saan niya makikita ang ama ng kanyang dinadala sa kanyang sinapupunan. Nang makarating sa bar, agad siyang humanap ng bakanting mesa. May lumapit sa kanyang crew at tinanong kung anong order niya. Ngunit hindi humingi na lamang siya ng tubig dito. Nang madala sa kanya ang tubig, tinanong niya kung nandun si Brix Estevan. Hindi naman siya nabigo. Dahil nandoon daw ang binata sa office nito. Nakiusap siya sa crew na kung pwede ay tawagin ng binata at may mahalaga lang siyang sasabihin dito. Ilang sandali pa ay naglalakad ng binata papunta sa direksyon niya. Napalunok siya dahil nasilayan niya naman ang guwapong mukha nito at pati na rin ang nakakaakit na dimples nito. Hi, hinahanap mo raw ako. Long time no see. Buti naman at bumalik ka ulit dito. Nasa yung kaibigan mo? Iling lang ang kanyang naitugon dahil hindi niya maiwasan tumitig sa mukha ng binata. Hindi niya alam kung bakit nagkakaganon siya. Samantalang 2 beses pa lang naman sila nagkikita at nagkakausap ng binata. Gusto mo bang uminom? Order ka lang, sagot kita. Hindi pa rin siya umimik. Nanatiling nakatitig lang siya sa binata. Tumikhim ang binata para basagin ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa. May problema ba? Tanong nito sa kanya. Doon na siya napaiyak. Hindi niya kasi alam kung paano niya sasabihin dito na buntis siya. Natatakot kasi siya na baka ipagtabuyan siya nito. Pero una pa lang ay nagpresenta naman na itong handa siyang panagutan sa kanilang nangyari noon. Ngunit siya lang tong ma-pride. Yun na lang kasi ang meron siya. Pero ngayon, kailangan niyang lunukin ang pesteng pride niya para lang sa kanila ng kanyang anak. Hey, what's wrong? Bakit ka umiiyak? Tumingin ito sa paligid. Baka kasi isipin ng mga tao doon ay pinapaiyak siya nito. Kaya lumapit na ito sa kanya. Nasamyo niya ang pabango nito pero hindi niya gustong amoy niyon. Kaya naitulak niya ito para siyang baliw kung titignan. Huwag kang lalapit sa akin. Anya sa pagitan ng pag-iyak niya. Kaya ako nandito. Dahil buntis ako. Hindi makapagsalita si Brix dahil sa inanunsyo ng dalaga sa kanya. Ito, buntis? Hindi naman siya doon magugulat dahil siya lang naman ang unang lalaki sa buhay nito. Kaya sa halip na magsalita, tinitigan niya lang ang mukha nito na hilam na sa luha. I heard right that you are pregnant. Mukha ba ako nagbibiro? Ito tignan mo, ayan ang patunay na buntis ako. May kinuha siya sa kanyang bag at binigay sa lalaki. Kinuha naman iyon ng binata at tinignan. Wala naman siya nakitang reaksyon sa mukha ng gwapong mukha nito. Tinignan nito ang oras sa kanyang pambisig na relo. Come home with me now. Bakit? Don't ask too many questions. Just come with me to the house now. Pero... Hindi na natapos ang kanyang sasabihin dahil hinila na siya patayo ng binata at lumabas ng bar. Iginiya siya nito sa kotse para sumakay. Habang nasa biyahe sila, panay tanong pa rin siya sa binata kung ano ba ang gagawin nila sa bahay nito. Ihatid mo na lang ako sa bahay, gusto ko na magpahinga. Bakit ba ang kulit mo?
Napaigtad siya dahil hindi niya inaasahan ang pagtaas ng boses ng binata, kaya sininghalan niya rin ito. Bakit mo ako sinisigawan? Hindi ako bingi. Kung hindi mo na sana tinugon ang halik ko, edi sana hindi ako yung buntis. Huli na mapagtanto niya ang kanyang sinabi. Para na rin niya kasing inamin na siyang unang humalik dito. Hindi na rin nagsalita pa ang binata, bagkus ay nag-focus na lang ito sa pagmamaneho. Kalahating oras bago nila narating ang bahay ng binata. Pinagbuksan siya ng pinto nito at inalalayan pagpasok nila sa loob ng bahay. Namangha pa siya sa nabungaran. Dahil sobrang ganda ng bahay na yon, ang balostre ng hagdan ay nangingintab pa sa sobrang linis niyon. Ay, nandiyan na pala ikaw, iho, tamang-tama, nakapagluto na ako. Tatawagin ko na ang mami mo para sabay-sabay na kayong Hindi na natapos ang sinasabi ng mayordoma dahil napatingin ito sa kanya. May kasama ka palang magandang dalaga. Nakangiti ito sa kanya. Magandang gabi po. Ako po si Narlene, She's my girlfriend. Pagputol nito sa kanyang sasabihin, napabaling siya sa binata, nginitian lamang siya nito. Talaga ba? Bagay na bagay kayo. Panigurado kapag nagkaanak kayo, kamukha niyo pareho. Anang matandang katulong sa kanila. Bigla naman nasamid si Briggs dahil sa sinabi ng katulong. Manang, pakitawag na lang po si mommy para may pakilala ko na rin sa kanyang maganda kong girlfriend. Nang sila na lamang na dalawa ay agad niyang kinurot ito sa tagiliran, dahilan para mapahiyaw ito sa sakit. Bakit mo sinabi na girlfriend mo ko? Hindi ka lang rapist, sinungaling ka rin pala. Anong gusto mo sabihin ko? Ganito? Siya po yung babaeng ginahasa ko na nalasing siya sa bar. Siniko niya ito sa tagiliran, ngunit agad naman itong nakailag agad. Huwag kang mag-alala, ganyan daw talaga kapag naglilihi ang buntis. Masyado mapanakit sa mga asawa nila. Sabay tawa pa nito. Hindi kita asawa. Hindi ngayon, pero darating din tayo doon. Sino ang magandang dalaga na ito, iho? Napabaling sila pareho sa nagsalita. Agad naman sinalubong ni Briggs ang ina at inakay palapit sa dalaga at ipinakilala siya bilang girlfriend nito. Nahihiya pa siya na makipagbeso-beso sa ina ng binata. Finally, you can give me a grandchild. Pareho pa silang napaubo ng binata. Ay nako, papunta rin kayo doon. Bakit nga pala ngayon mo lang siya dinala dito sa bahay, iho? Tanong ng ina nito sa binata. Because she's busy at work. She just became free now. Ano po lang trabaho mo, iha? Sales lady lang po ako, ma'am. Nahihiya niya pang sabi sa ginang. Ano pa ng pangalan mo? Huwag mo na akong tawaging ma'am. Tita na lang, tapos kapag may asawa na kayo nitong uniko iho ko, mami na rin ang itatawag mo sa akin. Nakangiting sabi sa kanya ng ginang. Asan ang parents mo? Wala na ho sila. Yung lola ko po ang nagpadaki sa akin hanggang sa nakapagtapos po ako ng pag-aaral. Pero sakto naman pong graduation ko noon ay pumanaw na rin po ang lola ko. Oh, I'm sorry to hear that. Okay lang po, ma'am. Pwede bang kumain muna tayo? Baka lumamig yung pagkain sa mesa, mommy. Singit ni Briggs sa usapan nila. Marami silang napagkwentuhan ng ginang. Mabait naman pala ang ina ng binata. Ang akala niya kasi ay hahamakin lang siya nito dahil sa estado ng kanyang trabaho. Ngunit nagkamali siya. Sobrang bait pala ng ginang. Pinahanda ko na yung guest room sa maid. Baka pagod ka na, pwede ka na magpahinga. Anang binata sa kanya, nasa sala sila ng ginang habang nagkukwentuhan ng kung ano-ano. Bakit sa guest room mo siya matutulog? Magtabi na lang kayo sa kwarto mo. Hindi po, okay na po ako doon sa guest room. May multo doon, sige ka, baka hindi ka makatulog. Kaya kung ako sa'yo, tumabi ka na lang kay Briggs. Anang ginang. Napakunot noon naman si Briggs dahil sa sinabi ng kanyang ina. At kailan pa nagkaroon ng multo sa guest room nila? Pero okay na rin yon para makatabi niya ulit ang dalaga sa kama. Po, di uuwi na lang po ako sa bahay. Huwag matigas ang ulo, magagalit ako sa'yo kapag umuwi ka. Dito ka na matulog sa bahay at doon ka matutulog sa kwarto ni Briggs. Nakagkakaintindihan ba tayo? Tanging tango na lang ang kanyang tinugon sa sinabi sa kanya ng ginang. Wala na siya nagawa kundi pumayag sa gusto nito. Kalalabas lang ng banyo ng binata tapos na itong maligo. Siya itong hindi makatingin dahil tanging boxer lang ang suot nito. Nakaupo siya sa kama nang lumapit ito sa kanya na samyo niya ang sabon nitong ginamit.
Maliligo ka ba o mag-half bath lang? Tanong ng binata sa post na tinig. Medyo kinalabutan siya dahil naamoy niya rin ang hininga nito na tumama pa sa kanyang pisngi. Bago kasi sila pumasok sa silid ng binata, may binigay sa kanyang ina nitong isang night dress na sobrang nipis at hanggang hita lang ang haba. Hindi naman kasi siya sanay na matulog na ganun ang suot. Pakiramdam niya ay kakabagin siya doon. Ha? Half bath lang. Pagkasabi nun, tumayo siya mula sa pagkakaupo sa kama at tumiretso sa banyo. Agad niyang nilak ang pinto niyon at para bang sasabog sa sobrang kabang kanyang dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit siya nagkakaganon. Simula pa kanina nang puntahan niyang binata sa bar, hindi na magkanda o gaga ang pagtibok ng kanyang puso. Nagbabasa ng libro si Briggs nang napabaling sa lumabas ng banyo ang kanyang paningin. Bigla siya napatitig sa babae na naka-night dress lang. Gusto niya itong takbuhin para yakapin at paliguan ng halik sa buong katawan. Habang naglalakad ito ng dahan-dahan palapit sa kanya sa kama, mas lalo itong gumaganda sa kanyang paningin. Nang sumampa ito sa kama, umusog siya at tinapik ang katabing bahagi ng kama para makapuwesto na rin ang dalaga. Napalunok pa siya nang sa pagsampa ng dalaga ay nakita niya pa ang panty nito. Kahit malamig naman ang buong silid dahil sa aircon, para siyang pinagpapawisan dahil sa kanya nakita. Bigla niyang kinuhang isang unan para itabing sa kanyang maselang bahaging katawan dahil ramdam na ramdam niya ang nagagalit niyang alaga. Natutulog ka bang bukas ang ilaw? Mahinang tanong niya sa dalaga. Pwedeng lampshade na lang gamitin natin, hindi kasi ako sanay na maliwanag gusto ko sa dilim. Mahinang sabi naman ng dalaga. Okay. Bumangon ang binata sa pagkakahigat pinatay ang switch ng ilaw. Tanging lampshade lang ang nagbibigay liwanag sa silid na iyon. Nakahiga na ang dalaga sa kama. Halos mga tugan-tuhod ang binata dahil para bang may bumubulong sa kanya na gawin ulit ang ginawa dito doon. Ngunit pikit matang sumampa siya ng kama ng dahan-dahan para hindi lang mapadaiti sa balat ng dalaga. Hanggat kaya niyang kontrolin ang sarili, pipigilan niyang huwag dito mapadikit. Sinisi niya tuloy ang ina dahil sa kagustuhan ng ginang na magkasama sila ng dalaga sa silid niya. Pinagsisihan niya tuloy na isinama niya pa ito sa bahay. Pasado 1:00 ng madaling araw, ngunit hindi pa rin makatulog si Briggs. Samantalang ang dalaga ay sarap na ito sa pagtulog. Hindi siya makatulog dahil pinakatitigan niya lang ang mukha nito magdamag. Kahit abuting pa yata sila ng 1 taon doon, hindi siya magsasamang titigan ang mukha nito habang natutulog. Nagulat pa siya dahil bigla itong yumakap sa kanya at nakatapat pa ang mukha sa mukha niya. May sumilay ng ngiti sa kanyang labi na hindi niya namalayan. Bakit ganun na lamang ang kanyang pakiramdam samantalang hindi pa naman sila masyadong magkakilala ng dalaga? Ngunit para bang ayaw niya na itong mawala sa kanya. Tulad na lang kanina na pupunta ito sa bar niya at hinahanap daw siya. Nang makita niya itong naghihintay sa kanya, halos lumabas ang puso niya dahil sa tuwa. 2 buwan din kasi ang lumipas bago ulit sila nagkita at ang sabihin nito na buntis ito, hindi agad siya nakapagsalita. Yun naman talaga ang inaasahan niya dahil sigurado naman talaga siya na siya ang ama ng dinadala nito dahil siya nakauna sa babae. Nang gumalaw ulit ang babae, ay sumiksik ito sa may leeg niya at ramdam niya ang hininga nito. Halos sunod-sunod ang paglunok niya dahil nabubuhay na naman ang kanyang nananahimik na alaga. Nang sumandal ang dalaga sa kanya, mas lalo siya natigilan dahil nakapatong ang isang tuhod nito sa kanyang pagkalalaki. Napamura pa siya ng mahina. Hindi na niya kayang pigilan ang sakit ng puson kaya bahala na. Kahit magalit ulit sa kanyang dalaga, ayos lang. Kesa naman pahirapan siya ulit nito. Walang sabi-sabi na sinakop niyang bibig nito. Una ay umungo lamang ang dalaga, pero kalaunan ay alam niyang nagising ito dahil naramdaman niyang tinutulak siya nito. Nagising na lamang si Narlene dahil sa mainit na halik na nararamdaman niya. Nagulat pa siya dahil ang akala niya ay nananaginip lang siya, ngunit totoo pala. Pilit niyang tinutulak ang binata ngunit sadyang malakas ito. Nang galugarin nito ang kanyang bibig, hindi na siya makapagprotesta dahil para bang nadadala din siya sa halik na binibigay nito. Nang tugunin niya ang halik nito, mas lalong naging agresibo ang binata. Ramdam niya rin ang isang kamay nito na para bang may hinahanap.
Nang matagpuan ng kanyang isang dibdib, agad nito yung minasan na para bang harina. Napaungol pa siya habang ang halik nito pababa sa kanyang dibdib. Animo para itong sanggol na uhaw sa gatas ng isang ina. Napaniyad pa siya nang dumako ang kamay nito sa parteng ibaba ng kanyang hita. Naramdaman na lamang niyang nilalamig na pala siya at wala na pala siyang suot. Nang dumako ang mga labi nito pababa sa kanyang puson, ay nag-alinlangan pa siya sa gagawin nito, kaya tumigil ito sa ginagawa. Why? Pwede bang sa kanilang kapag ready na ako? Pero ngayon, iba ang gusto ko. Nakita niya ang pangiti ng binata. Sure, honey. Agad naman dumaga ng binata sa kanya at nagpuwes na lang maayos sa kanyang bukana. Promise, I will go slowly so as not to hurt you. Pagkasabi niyon, naramdaman pa ng dalaga ang kirot sa maselang bahagi ng kanyang katawan. Halos bumuon din ang kanyang kuko, likod ng binata. Narinig niya pang napamura ito dahil siguro sa ginawa niyang pagbaon sa likod nito ng kanyang mahahabang kuko. Dahan-dahan naman gumalaw ang binata sa kanyang ibabaw hanggang sa may kakaiba naman siyang naramdaman. Na animoy gustong-gusto niyang pakiramdam na yon. Hanggang sa pinagpalit ng binata ang kanilang posisyon. Nasa ilalim na niya ang binata at nasa ibabaw siya. Hindi niya alam ang gagawin kaya hinawakan nito ang kanyang balakang para itaas at ibaba yon. Hanggang sa natuto naman agad siya. Ilang sandali pa ay pareho silang hingal na hingal. Bago sila hinatak ng antok ay isang halik munang iginawad sa kanya ng binata. Sikat ng araw ang gumising kay Narlin. Tumatagos na ang liwanag sa bintana. Inikot niyang paningin sa buong silid. Naalala nga pala niyang sa bahay ng binata siya natulog at sa silid pa nito. At bigla niyang naaalala ang nangyari kagabi. Biglang nag-init ang mga pisngi niya dahil sa isiping yun. Ano na kaya mukhang ihaharap niya sa binata? Kasalanan niyo ng ina nito. Kung hindi lang siya nito pinilit na matulog sa silid ng anak nito, di sana hindi nasundan na nangyari sa kanila ng binata. Bumangon siya at umupo sa kama, kip-kip ang kumot. Hindi niya makita ang kanyang night dress na pinahiram ng ginang sa kanya kagabi. Bumangon siya at hindi nagdalawang isip na kumuha ng damit ng binata at pati na rin boxer. Pagkakuha niya yon, ay agad siyang pumasok sa banyo at naligo. Ang kanyang sinuot ay ang kinuha niya sa clothes ng binata. Saktong paglabas niya ng banyo ay inaayos na ng binata ang kama. Nilingon siya nito at tinitigan kapag kuwan ay nagsalita. Bagay pala sa iyo ang damit ko. Tamang-tama, kapag magkasawa na tayo, lahat ng damit ko magagamit mo rin. Ano bang pinagsasasabi nito? Hindi pa nga siya nililigawan nito. Pag-aasawa na agad ang nasa isip na lalaki. Gutom ka na ba? Nagpahanda ako ng almusal kay Manang. Tara na sa baba. Nilapitan siya ng binata at inikay palabas. Nagpahila naman siya. Pagdating sa baba, dumiretso sila sa komedor. Sakto naman, nandun na rin ang ina nito at nag-aalmusal. Buti naman at gising ka na. Halika iha, almusal ka na. Tinitigan siya ng ginang kapag kuwan ay nangunot ang noon nito. Hindi mo ba sinuot yung binigay kong night dress sa'yo kagabi? Tanong nito sa kanya. Napalunok siya. Ano bang sasabihin o mas tamang sabihin? Ano bang ipapaliwanag niya sa ginang? Alangan namang sabihin niyang hinubad ang anak nito dahil dinagdagan nila ng tenga at paa yung bata sa sinapupunan niya. Ano po, sinuot ko po yun kagabi. Nung hating gabi na po medyo nilamig ako kaya naghiram ako kay Bricks ng damit niya. Palusot niya sa ginang. Ganun ba? Akala ko pa naman ay hinubad ang anak ko. Pili ang umiti pa ito sa kanila. Pareho pa silang nagsamid ang binata. Ipinaghila na siya nito ng upuan at sinandukan na rin nito ang kanyang pinggan. Habang kumakain, panay tanong kung ano-ano na naman sa kanya ng ginang hanggang sa matapos sila. Tutulungan niya sanang katulong para sa paghugas ngunit hindi pumayag ang mag-ina. Nagpaalam ang ginang sa kanila ng binata dahil may pupuntahan daw itong kaibigan. Nasa sala sila nang marinig ang boses ng isang babae na parang galit at tinatawag ang binata. Pagpasok sa pinto, nabaling ang atensyon nila sa bagong dating na babae. I called you last night but you didn't answer and you didn't reply to my message. Anang babae sa malambing na tinig. Yayakap pa sana ito sa binata nang matuon ang paningin nito sa kanya. Who is she? Hindi na hinintay ng dalaga na ang binata magsalita bagkus ay tumayo siya at lumapit sa mga ito at pinalibot ang kanyang isang braso sa baywang ng binata. I will introduce myself.
I will introduce myself. I am his girlfriend and soon to be his bride. Who are you? Matapang na saad niya sa dalaga. Nakita niya napamulagat ito at binalingan pa nito ang binata kapag kuwan ay nagsalita. Briggs, is this woman telling the truth? Tumango naman agad ang binata at naramdaman niya rin ang pagpulupot ng isang braso nito sa kanyang baywang. Yeah, what Narlene said is true, Maurice. So if you can stop me because Narlene and I are about to get married. No, I won't agree. Briggs is mine. No one can have you with any other woman but me. Pagkasabi niyon ay dali-dali itong lumabas ng kabahayan. Nang sila na lamang dalawa ay bigla siyang parang napaso dahil sa pagkakadikit ng kanilang katawan. Paano ba yan? Ikaw na nagsabing girlfriend kita at sooner magiging asawa pa. Piliyong sabi ng binata sa kanya. Agad niya naman itong kinurot sa tagiliran dahilan para mapahilaw ang binata. Buti naman at nakipagkita ka sa akin ngayon. Halos 2 linggo kitang hindi makontak. Ano ba nangyari sa'yo? Simula nung iwan mo ako sa restaurant, hindi na kita makontak ha. Pinuntahan kita sa bahay mo pero sabi ng kapitbahay mo, umalis ka na raw doon. Saan ka na ba ngayon nakatira para naman madalaw kita kapag hindi ako busy sa trabaho? Mahabang saad ni Grace kay Narlene. Nagdadalawang isip pa rin si Narlene kung sasabihin niya rito na buntis siya at nakatira na siya ngayon sa bahay ni Briggs. Pati nga ang ina ng binata ay wala rin alam sa kanyang pagbubuntis. Ayaw niya pa kasing sabihin sa ginang ang pagbubuntis niya, nahihiya pa kasi siya. Saka na, gusto ko muna ng mapag-isa. May problema lang kasi ako ngayon eh. Ano bang problema mo? Sabihin mo nga sa akin baka makatulong ako. Pinaalis ka ba ng may-ari ng bahay na inuupahan mo? Pangungulit pa nito sa kanya. Hindi, basta saka ko na lang sasabihin kapag okay na ang lahat. Nakangiwing saad niya sa kaibigan. Nagsimsim siya ng juice na in-order nila nang biglang tumunog ang kanyang cellphone. Agad niyang kinuha yon sa bag at tinignan kung sino ang tumatawag. Nang makita ang pangalan ng binata, agad niyang sinagot yon. Nasaan ka? Bakit wala ka sa bahay? May pinuntahan lang ako. Pauwi na rin ako. Nang matapos ang usapan nila ng binata, agad siya nagpaalam sa kaibigan na aalis na. Hindi na niya hinintay na magsalita ang babae, kaya mabilis siya lumabas sa restaurant na pinagkitaan nilang dalawa. Nang makarating sa bahay, agad siyang dumiretso sa silid nila ng binata at nagpalit agad ng damit. Pagkatapos niyon, bumaba siya. Hinanap ang binata. Napag-alaman niyang nasa library ito. Kumatok muna siya ng 3 beses bago binuksan ang pinto. Halos may statwa siya sa kanyang kinatatayuan. Hindi pala nag-iisa ang binata, kundi may kasama pa ito. At nakakandong pa rito ang babae habang naghahalikan ng mga ito. Hindi na siya dumiretso sa loob ng library kundi lumabas ulit siya. Narinig niya pang tinawag siya ng binata. Hinabol pala siya nito. Hanggang sa makarating sila sa silid nito. You so wrong. It was Maurice who kissed me when he heard you knock. Bakit ganun ang kanyang nararamdaman para nang nagdudurog ang kanyang puso? Sa sobrang sakit. Bago niya nilingon ng binata, pinakalma muna niya ang sarili at pinakita dito ang mukhang walang emosyon. Hindi naman ako bulag at saka hindi mo naman kailangang magpaliwanag sa akin. Dahil hindi mo naman ako girlfriend. Nakikitira lang naman ako dito. Siya nga pala, nung tumawag ka kanina, kausap ko yung may-ari ng apartment na lilipatan ko. Nahihiya na kasi ako sa inyo ni Tita Gina. Ayoko maging pabigat sa inyong mag-ina. Nakangiting sabi niya sa binata. Mas gugustuhin niya magsinungaling kesa naman masaktan siya sa kanyang nasaksihan kanina. Hindi mo naman kailangang umalis. Malaki ang bahay na ito para sa atin. Anang binata. Hindi niya ito pinansin bagkus tinalikuran niya ito at kinuha ang maleta at nilagay ang kanyang mga gamit doon. Galit ka ba dahil nakita mong hinalikan ako ni Maurice? Hayaan mo siyang humalis, Briggs. Ang mga ganyang babae hindi hinahabol. Sagot ng isang babae sa may pinto. Nandoon na pala ang babaeng tinutukoy ng binata. Ito yung babae nung nakaraang araw na pumunta sa bahay na yon. Naningkit ang mga mata niya at nilapitan itong walang sabing, ubod lakas niya itong sinampal at itinulak sa sahig. Akala niya tutulungan ito ng binata, ngunit siya pang unang nilapitan ni Briggs para awatin. Pasalamat ka't yan lang inabot mo sa akin. Dahil kung hindi ako buntis, hindi lang yan ang mapapala mo. Susunugin kita ng buhay hanggang sa maging abo ka. Singhal niya sa babae. Halos patakbong tumayo naman ang kawawang babae para lang makaalis sa bahay na yon. Hawak pa rin siya ng binata sa braso. Pumiksi siya at tinuhod dito pagkaharap niya rito.
Halos sumiko ang boses ng binata sa silid na yon at dali-dali naman siya lumabas ng silid para makatakas sa binata. Ngunit nasa punong hagdan pa lang siya ay bigla na lang umangat ang mga paa niya. Nahabol pa rin pala siya ng binata at ipinasok sa silid nito, inilak ang pinto. Hindi ka alis. Kung gusto mo umalis sa bahay na to, kailangan makapanganak ka muna para makuha kong anak ko. Gigil na sabi sa kanya ng binata. Pag hindi mo ako pinalabas sa kwartong to, hindi ako magdadalawang isip na magpakabatay. Singhal niya sa binata. Ginitian lang siya ng binata kapag kuwan ay nagsalita. Eh di gawin mo. Sinong tinakot mo? Gusto mo ako na mismong gumawa nun sa'yo. Huwag mong ubusin ang pasensya ko. Napasiksik siya sa gilid ng kama. Hindi niya akalain na sasakyan nito ang kanyang biro na parang sineryoso naman ng binata. Bigla tuloy siya natakot dito. 5 buwan na ang tiyan ni Narlin. Nalaman na rin ng ginang na buntis siya at tuwang-tuwa naman ito dahil sa wakas ay magkakaroon na raw siya ng apo. Hindi na nag-aksaya ng panahon ng ginang dahil ito na mismo ang nag-asikaso ng kasal nila ni Brick. Nagtutol siya ng una. Sinabi na rin niya na hindi talaga sila totoong magkasintahan ng uniko iho nito. Pinaliwanag niya na lasing lamang siya at may nangyari sa kanila ng binata. Kahit anong tanggi niya ay hindi pa rin siya nanalo sa ginang. Dahil mas lalong iginiit nito na bago daw lumabas ang apo nito, kailangang kasal na sila. Kaya wala siyang nagawa kundi ang sumunod na naman sa gusto ng kanyang soon-to-be mother-in-law. Ngayong araw mismo ang kasal nila ng binata. Inaayusan na siya ng makeup artist na kinuha ng ginang. Light lang ang gagawin kong makeup sa'yo dahil baka hindi ka na makilala ng groom mo. Dahil sa sobrang kagandahan mo, kahit nga wag ka na mag-makeup ay maganda ka pa rin naman. Ikaw lang nakita kong buntis na sobrang ganda. Siguro babae ang anak mo. Anang wika ng makeup artist niya. Ngumiti lamang siya. Hindi niya rin masabing masaya siya dahil kasal niya. Naiinis pa rin siya sa binata. Dahil sa loob ng 2 buwan ay hindi siya nito pinayagan lumabas ng bahay. Tanging kwarto at sala lamang siya nakakapaglibot. Ilang beses na siya nagmakaawa sa binata na gusto niyang lumabas ng bahay, ngunit sadyang matigas din ang ulo nito. Ang sabi pa nito sa kanya, baka daw takasan siya nito. Totoo naman, dahil oras na makalabas siya ng bahay ay tatakasan niya ito. Hindi niya pa rin kasi makalimutan ang tagpong naabutan niya sa library nito na may kahalikan nitong babae. Simula din noong nakabanggaan niyang babaeng nakahalikan nito ay hindi na rin niya nakita ang babae sa bahay. Hindi na rin ito nagpupunta doon. Napansin niya rin na hindi na pumupunta ng bar si Bricks. Talagang bantay sarado siya ng binata. Ayan, tapos na. Para kang Diyosa na lumabas mula sa kagubatan. Sana ganyan din kaganda ang beauty ko. Segunda pa nang nagme-makeup sa kanya. Ilang sandali pa ay tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa stand mirror. Pati siya ang hindi makapaniwala sa kanyang itsura. Siya ba talaga yon? Nabaling ang atensyon niya sa pintuan na may kumatok at bumukas yon. Pumasok ang kanyang kaibigan na si hinuha niya ay namangha din sa ayos niya. Asan ang kaibigan ko? Sino? Saan nito sa kanya na nakaawang ang bibig? Sira. Natatawang sabi niya sa kaibigan. Best friend, ikaw ba talaga yan? Ang ganda mo lalo. Ikaw lang yata nakita kong buntis na sobrang ganda. Papuri pa dito sa kanya. Tara na nga, baka malita tayo sa kasal ko. Uy, excited! Panunukso pa nito sa kanya. Hanggang sa makasakay na sila ng bridal car ay panay papuri pa rin ang natatamo niya sa kaibigan. Hindi nagtagal ay nasa tapat na sila ng simbahan. Lahat ay nandoon na. Sila na lang talagang hinihintay. May nagbukas ng pinto ng sasakyan at bumaba siya. Nasa likuran niya ang wedding coordinator at nakaalalay iyon sa suot niyang wedding gown. Nasa tapat na siya ng pinto ng simbahan nang marinig niya ang musika na pangkasal. Gustong pumatak ng kanyang luha. Yung pangarap niyang kasal natupad na rin. Pero may lungkot pa rin sa kanyang damdamin dahil mag-isa lang siya naglakad papuntang altar habang hinihintay siya ng kanyang groom. Nang makarating sa altar ay agad namang inilahad ng binata ang kamay nito para igiya siya sa harap ng dambana. Ang dami niyang iniisip. Namalayan na lamang niyang tapos ng seremonya at narinig niya sinabi ng pari na he's the bride. Naghiyawan at nagpalakpakan naman ng mga tao sa simbahan. Pagkatapos niyon ay nagtungo na sila sa reception. Maraming bisita silang inistima at halos manginig na rin ang tuhod niya dahil sa saliw na isang musika
kung saan silang dalawa lamang mag-asawa ang nasa gitna para sabayan ng tugtog. Hanggang sa matapos ang araw na yon at unti-unti na ring nagsiuwi ang mga bisita. Sinabi niya sa binata na gusto niyang magpahinga kaya sinamahan siya nito sa taas at alalayan. Nang makapagpalit ng damit, agad siya nakatulog dahil sa sobrang pagod. Isang linggo ang makalipas nang ikinasal sina Narlene at Briggs. Malapit na rin ang 6 na buwan ng kanyang tiyan at hirap na rin siya sa paggalaw dahil kambal ang kanyang pinagbubuntis. Papunta sila ngayon sa kanyang OB. Nung hindi niya pa alam na buntis siya, wala naman siyang ibang nararamdaman. Pero ngayon lumalaki na ang kanyang tiyan, marami siyang gustong kainin. Inaawat nga siya palagi ng kanyang asawa pero hindi siya natinag. Ang rason niya sa kanyang sarili, bahala na kung mahipan man siya sa panganganak. Basta makain lang niya ang gusto niyang kainin. Tulad na lamang ngayon, habang inu-ultrasound siya, panay angat-ngat niya ng mais na nilaga. Napatigil lamang siya nang biglang nanigas ang kanyang tiyan. Dok, sumasakit ho yung tiyan ko. Natural lang yon dahil kumakain ka. Natutuwa ang kambal dahil sa kinakain mo. Kung kailan naman kasi lumaki ang tiyan, saka naman naging matakaw. Saad ni Brick sa kanya. Tumigil ka, hindi ka kinakausap. Anong gusto mo? Gutuwin mo tong anak mo? Pananakot niya sa asawa. Oo na, kainin mo na lahat ng gusto mong kainin hanggang sa lumobo ka palalo. Nakangiwing sabi nito sa kanya. Napangiti na lamang sa kanila ang doktor dahil sa parang aso't pusa kung mag-away sila. Nang matapos ang check-up niya, nagniyaya siya ni Brick na kakain muna. Napahinto naman ito sa paglakad. Hindi ka pa ba busog sa mais na kinain mo kanina? Namamanghan tanong nito sa kanya. Iling lamang ang kanyang sinagot. Hindi na nagreklamo si Briggs. Sumakay na sila ng kotse at ilang sandali pa ay hininto nito ang sasakyan at bumaba kapag kuwan inalalayan siya nito hanggang sa makapasok sila sa loob. Naghanap ng bakanteng mesa si Briggs at agad nag-order ng pagkain niya. Tinanong niya kung bakit siya lang ang inorderan nito. Hindi daw kasi ito nagugutom. Nang matapos kumain, agad at silang umuwi. Pagkarating ng bahay, dumiretso agad sila sa kanilang silid. Pumasok siya sa banyo at naligo ulit. Nagulat pa siya nang biglang pumasok din si Briggs sa banyo na nakahubot-hubad. Lumapit ito sa kanya at hinila sa bewang palapit dito. Nakaramdam siya ng panindig balahibo. Hindi dahil sa lamig ng tubig, kundi dahil sa ginawa ng kanyang asawa. Kapag kuwan ay hinalikan siya nito at bumulong sa kanya ng buong tainga. Baka ako naman ang pwedeng kumain ngayon. Saad nito sa paos na tinig. Tinampal niya ito sa balikat. Tigilan mo ako, Mr. Estevan. Malaki na ang tiyan ko. Ilang buwan na rin malapit na lumabas na baby. Sige na, please. Kahit ngayon lang. 4 na buwan na ako nagtitiis sa'yo. Eh di lubos-lubusin mo na hanggang sa makalabas na baby at hanggang sa mag-1 taon sila. Pairap na sabi niya rito. Naihilamos na lang ni Briggs ang kanyang kamay sa kanyang mukha. Minsan, naiisip ko baka hindi mo ako mahal kaya ayaw mo akong pagbigyan. Parang batang sumbat nito sa kanya. Kinurot niya ito sa may bandang dibdib dahilan para mapaangat ito sa sakit. Kung ano-ano na naman yung iniisip mo na hindi naman totoo. Kung hindi kita mahal, papayag ba ako magpakasal sa'yo? Pagkasabi niyon, agad na niyang iniwan ito sa banyo. Matuling lumipas ang mga araw. Ngayon ang buwan kung kailan ang kapanganakan ni Narlene. Excited na siya lumabas ang kambal, pero mas excited ang kanyang biyanan. Dahil hindi pa man nakakalabas ang kambal, ay kumpleto na sa gamit ang mga bata. Abala sa pagdidilig ng halaman si Narlene, nababagot na kasi siya sa silid nila mag-asawa. Halos siya na nga naglinis ng buong silid para lang may magawa siya. Palagi na rin naghihilab ang kanyang tiyan kapag napapasobra ang pagkilos niya, kaya pinagbawalan na siya ng kanyang asawa na huwag nang magkikilos pa. Kung kinakailangan daw na breakfast in bed ang gawin nito sa kanya ay gagawin daw ng lalaki, basta huwag lang daw siyang mahirapan. Nang nakaraang araw ay nagbisita sa kanyang kaibigan na si Grace. Pati ito ay excited nang makita ang kambal. Meron nga itong pasalubong para raw sa kambal. Hindi niya pa yun nabubuksan dahil nakabalot pa yun. Ang dami nilang napagkwentuhan ni Grace ng kung ano-ano at nalaman din niyang may bago na pala itong boyfriend. Kapag nanganak daw siya, isasama daw nito yon para makilala niya. Dati-rati naghahanap lang siya ng mapapangasawa. Pero ngayon, natupad na ang pangarap niya. Biniyaan pa siyang 2 bata sa kanyang sinapupunan. Wala rin siyang problema sa biyanan niya dahil sobrang bait ito sa kanya.
Napatigil siya sa pagdidilig ng halaman nang biglang sumakit ang kanyang tiyan. Ang akala niya ay titigil sa pagsakit ng tiyan niya, ngunit mas lalong lumalayon. Kaya nabitiwan niyang hawak-hawak na hose na ginagamit niya sa pagdidilig. Napasigaw na siya sa sobrang sakit. Tinatawag niya ang katulong ngunit hindi siguro siya nito marinig. O kaya ay nasa maid's quarter nito ang katulong. Wala pa naman ang kanyang mother-in-law dahil may pupuntahan daw ito. Si Briggs naman ay nasa bar pa rin. Hindi niya alam kung anong oras ito uuwi. Napaiyak na siya sa sobrang sakit. Hindi niya rin dala ang kanyang cellphone na nasa taas yun. Naramdaman niyang pumutok ng panubigan niya kaya napahiga na lang siya sa lupa. Ilang sandali pa ay narinig na niya sa sasakyan ni Briggs na bumusina. Ngunit wala namang katulong ang lumabas ng bahay. Kaya ang lalaki na lamang ang bumukas ng gate. Nakita niya na buksan na ng kanyang asawa ang gate sa kanya ito tinawag. Nagulat pa ito dahil sa nadat na nito. Agad siya nitong nilapitan kahit hindi pa nito naipasok sa garahe ang kotse. Ano nangyari sa'yo? Natatarantang tanong nito sa kanya. Briggs, manganganak na yata ako. Pagkasabi niyon, isang malakas na iri ang pinakawalan niya. Inutusan niya rin ang asawa na tanggalin ang kanyang panty dahil naramdaman na niya ang ulo ng bata. Agad naman sinunod ni Briggs ang utos niya. Nang matanggal ang kanyang panty ay bigla na lamang lumabas ang sanggol. 2 ire pa ang pinakawalan niya at saka lumabas ang isa pang sanggol. Halos hindi magkandatuto ang lalaki kung ano ang gagawin. Tumawag na siya ng ambulansya dahil nawala ng malay ang kanyang asawa. Sabay ding umiyak ang napaka-cute na kambal. Pinunasan niya pa ito dahil puro dugo ang katawan ng kambal. Ilang sandali pa ay narinig na niyang alingaw-ngaw ng ambulansya. Pinagtulungan na buhatin si Narlene dahil ang inuna ng kambal ang hindi pa nakalabas. 2 nurse din ang may hawak sa kambal. Nagising si Narlene na puro puti ang kanyang nakikita. Inilibot niya ang kanyang paningin at ang kanyang asawang si Briggs ang kanyang nakita. Nasaan ang kambal? Paus na tanong niya sa asawa. Ngumiti muna si Briggs bago nagsalita. Okay na sila, wag mo munang isipin ang kambal. Ang mahalaga ay makapagpahinga ka. Saan ni Briggs sa kanila? Siya nga pala, si mommy on the way na raw. Sinabi ko kasi na, nanganak ka na. Tanging tangulang ang kanyang naisagot sa asawa. Ilang minuto pa ay may kumatok sa pinto. Agad naman yung binuksan ng binata. 2 nurse ang napagbuksan niya at kalong na mga ito ang kambal. Dinala na mga ito ang kambal sa tabi niya. Kapag kuwan ay nagpaalam na mga ito. Nang sila na lamang ang naroon, pumatak ang kanyang luha. Ganap na ina na nga siya. Ang isang kambal ay umiyak at ang isang kambal naman ay mahimbing na natutulog. Baka nagugutom na siya. Saad agad ng Briggs. Agad niya naman itong pinadede. Kapag kuwan ay nagsalita ulit ang lalaki. Parang gusto ko ring dumede. Pilyong pakasaad nito sa paos na tinig. Pinandilatan niya ito ng mga mata. Humalakhak lamang ang lalaki. Nang matapos dumede ang isang kambal, sakto namang may kumatok at pumukas yon. Sumungaw ang kanyang biyanan. Nang makita nito ang kambal, agad na pumasok ito at pinakatitigan ng mga apo. Ang gaganda ng mga apo ko, mana sa akin. Mommy, parang mana yata sa akin ng mga anak ko, hindi ho sa inyo. Inirapan lamang nito ang lalaki. Kapag kuwan ay nagsalita ito. Kapag nag-1 taon ng kambal, dapat sundan nyo agad. Anang saad ng ginang, napangiwi pa siya. Dahil sa parang hindi na yata kaya pang mag-anak ulit dahil sa kanyang naranasan. Siya, kunan ko kayo ng picture para naman may first picture kayo mag-anak. Saad dito sa kanila. Agad naman tumabi si Briggs sa kanila mag-iina at inakbayan siya nito habang ang kambal naman ay mahimbing nang natutulog. Nang matapos sa pagkuha ng larawan ay agad naman lumapit ang ginang sa kanila at inutusan si Briggs na sila naman daw ang kunan nito ng litrato. Nang matapos sa pagkuha ng larawan ng lalaki, lumapit ito sa kanila. Walang mapaglagyan ng kanyang tuwang nararamdaman ngayon. Ito na yata ang magandang nangyari sa kanyang buhay, ang magkaroon ng pamilyang masaya at biyanan na kasundo niya. Napakaswerte niya rin sa kanyang asawa. Wala na siyang mahihiling pang iba. At dito na po nagtatapos ang ating kwentong pag-ibig. Maraming salamat po sa pakikinig. To God be the highest glory. Hanggang sa muli. Paalam!